Magandang hapon mga bata at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating online children's meeting. Kumusta kayong lahat? Sana masaya kayo at nasa mabuting kalagayan. Kami ang inyong mga shepherds sa hapong ito. Ako si Kuya Primo. At ako naman si Kuya Janus. Nasa pagpapatuloy pa rin tayo sa aklat ng Jeremiah. Alam ba ninyo mga bata na si Jeremiah ay tinawag na The Weeping Prophet o isang propetang umiiyak? Nakita natin sa nakaraang kwento ang dalawang kasamaan na ginawa ng bayan ng Israel sa Diyos. Ganito ang sinabi ni Jehovah, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig ng buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay naghimagsik sila kay Jehovah sa pagbaling sa kakaibang mga Diyos. Bagaman tumalikod sila sa Diyos, isinugo ng Diyos si Jeremiah upang hilingan silang manumbalik at aminin ang kanilang kalikuan. Mahal sila ng Diyos at nais niyang sila ay manumbalik at gumawa pa siya ng mga pangako sa kanila. Ngunit, nanumbalik ba sila? Bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Mga bata, basahin muna natin ang lyrics ng ating kanta. Let us listen to God's word, to God's word. It will warn and guide us. It will warn and guide us. Love God's word. Love God's word. Let us obey God speaking in His word. If His word we obey, we will all be happy. Sa pagtupad ni Jeremiah ng pag-aatas ng Diyos, nagsalita siya sa hari, mga prinsipe, mga saserdote, at sa mga tao. Sinabihan ni Jeremiah ang hari na siya ay makasalanan at kung hindi siya magsisisi at bumalik sa Diyos, siya ay mabibihag. Sinaway niya ang mga prinsipe at mga pinuno dahil sa kanilang pandaraya sa mga tao at maling pagkuha ng mga bagay mula sa kanila. Inilantad niya ang mga nagsisinungaling na mga propeta at ang mga saserdoteng namumuno sa kanilang sarili at hindi sa pamamagitan ng Diyos. Hindi sila makatarungan
o naghahangad ng katapatan. Hindi makatuwid ang kanilang pagtrato sa mga nangangailangan. Sa halip na pakinggan ang salita ni Jeremiah, nagalit sila at ipinabilanggo siya. Ang salita ay dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon ng 10 taon ni Zedekiah, na hari ng Juda, na siyang 18 taon ni Nebuchadnezzar. Nang panahong yun ay kinukubkob ng hukbo ng hari ng Babylonia ang Jerusalem, at si Jeremiah na propeta ay nakakulong sa bulwagan ng bantay na nasa palasyo ng hari ng Juda, sapagkat ibinalanggo siya ni Zedekiah na hari ng Juda, na sinasabi, "Bakit ka nagsasalita ng propesiya at nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ibibigay ko ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Babylonia at kanyang sasakupin ito." Isang araw, ipinatawag ni Haring Zedekiah si Jeremiah na nakakulong sa bilangguan. Palihim na tinanong siya ng hari sa kanyang bahay, "May salita ka ba mula kay Jehovah?" Nagtatanong si Zedekiah hingil sa Israel at sa kanyang sarili mismo bilang hari. Sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah na may salita mula kay Jehovah, at ang sabi ay mabibihag si Zedekiah ng hari ng Babylonia. Sa isa pang pagkakataon, pinatawag muli ni Zedekiah si Jeremiah upang palihim siyang makipag-usap sa kanya. May nais siyang itanong kay Jeremiah at hindi siya dapat na maglihim ng anumang bagay sa kanya. Tumugon si Jeremiah, "Kung sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapapatay niyo ako. At kung payuhan ko naman kayo, ayaw ninyong pakinggan." Palihim na nangako kay Jeremiah si Haring Zedekiah, "Saksi si Jehovah, ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kong hindi kita ipapapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo." Matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah ang sabi ni Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. "Kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babylonia, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod. Kayo at ang inyong sambahayan ay mabubuhay. Ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babylonia ang lungsod na ito. Susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas." Alam ng hari na dapat niyang sundin ang salitang ito. Ngunit natakot siya sa maaaring gawin sa kanya ng mga Hudyo na iniwan sa mga Kaldeyo. Bagaman sinabi ni Jeremiah na hindi sila gagawa ng anumang bagay upang masaktan siya, hindi tinanggap ni Zedekiah ang salita ni Jeremiah. Sa halip, pinaalis siya na may utos na huwag niyang sabihin kanino man ang kanyang sinabi sa hari. Sa halip na makinig kay Jeremiah, nagpatuloy si Zedekiah sa paglaban sa hukbo ng Babylonia na kumukubkob sa Jerusalem. Nang mabihag ang lungsod, tumakas si Zedekiah, ngunit hinabol at inabutan siya ng hukbo ng Babylonia. Dinala siya kay Nebuchadnezzar na humatol sa kanya. Pinatay din ng hari ng Babylonia ang mga anak ni Zedekiah na nakikita ng kanyang mga mata, at dinukot ang mga mata ni Zedekiah at ginapos ng mga tansong tanikala upang dalhin siya sa Babylonia. Kaya ang hukbo ng Babylonia ay sinunog ang lungsod ng Jerusalem at winasak ang templo. Ito ang sinabi ng Diyos na ang kanyang bayan ay mabibihag sa loob ng 70 taon. Hanggang dito na muna ang kwento natin sa araw na ito. Narito ang ilang punto na dapat nating tandaan. Una, si Jeremiah ay tinawag na umiiyak na propeta dahil nakita niya ang kadiliman at kasamaan ng kanyang bayan. Nakita rin niya ang darating na paghahatol para sa kasalanan ng kanilang ginawa. Ikalawa, dahil sa kanyang pagsasalita tungkol sa magiging resulta ng kanilang ginawa, hindi nakinig ang hari at ang bayan. Sa halip na sumunod, ipinabilanggo pa siya. Ikatlo, bagaman alam ng hari na dapat niyang sundin ang sinabi ni Jeremiah, tumanggi pa rin siya na sumunod, kaya natupad ang salita ni Jeremiah na sila ay mabibihag ng mga taga-Babylonia.
Talagang nakakalungkot ang nangyari. Silang lahat ay binihag ng hari ng Babylonia. Kaya mga bata, sa panahon ngayon, maraming masasamang bagay ang nangyayari at nagsasanhi ito ng kadiliman sa ating paligid. Hindi tayo dapat magpabihag sa mga bagay ng kadiliman. Matuto tayong tahakin ang mga bagay na nasa kaliwanagan sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at gayon din pakinggan natin ang mga pangaral at mga payo ng mga nakakatanda sa atin upang hindi tayo mapahamak. Basahin naman natin ang Bible verse. Una sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Jeremiah 13:17. And if you will not hear it, my soul will weep in secret places for your pride, and my eye will weep bitterly and shed tears, because the flock of Jehovah has been taken captive. Jeremiah 13:17. Ngunit kung hindi kayo makikinig, ang aking kaluluwa ay lihim na iiyak dahil sa inyong kapalaluan, at ang mga mata ko ay iiyak ng mapait at dadaluyan ng mga luha, sapagkat ang kawan ng Panginoon ay dinalang bihag. Story time! Pinagsabihan ng inang Gamo-Gamo ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara, at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Natural sa isang bata ang maging mausisa, lalo na kapag may isang bagay na nakakapukaw ng atensyon. Sa kwento ng Gamo-Gamo at Lampara, may isang batang Gamo-Gamo na binalaan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy dahil matutupok siya nito. Hindi nakinig ang batang Gamo-Gamo at patuloy pa rin sa kanyang pagkamausisa hanggang sa nangyari na ang kinakatakot ng kanyang ina. Natupok ng apoy ang mga pakpak ng batang Gamo-Gamo na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ating buhay, may mga bagay na pinagbabalaan tayong huwag gawin dahil sa panganib na dulot nito. Ngunit sabi nga nila, habang mas lalong ipinagbabawal ang isang bagay, may nagiging interesado tayong gawin ito. Dahil na rin siguro ito sa kagustuhan nating hanapin ang ating limitasyon at subukin kung ano nga ba ang mayroon sa mga ipinagbabawal na mga bagay at ayaw itong iparana sa atin. Ang interes sa subukin ang limitasyong ibinibigay ng lipunan sa atin ay maaaring isang kahibangan o isang pagpapakita ng tunay na katapangan. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherd at sagutin ang kanilang katanungan. At pagkatapos, huwag muna tayong aalis dahil magkakaroon pa tayo ng picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, maraming salamat po maraming salamat po sa kwentong narinig namin. sa kwentong narinig namin. Sana po Sana po ang mga salitang ito ang mga salitang ito ay magsilbing babala sa aming pamumuhay, ay magsilbing babala sa aming pamumuhay, na kami ay makinig lalo na kami ay makinig lalo na sa inyong mga salita na sa inyong mga salita at maging sa pangaral at maging sa pangaral ng mga nakakatanda sa amin. ng mga nakakatanda sa amin. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos.
Huwag ninyo ring kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng "Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus!" Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay. Hanggang sa muli, paalam!